Okay, so ganito kasi yun. If updated ka sa tech world, which most likely you are since you are watching my video, or if subscribe ka sa channel, you've been watching my channel for a while, then most likely nabalitaan mo yung recent na backlash na ginagawa ng Twitterverse sa isa sa mga idol ko, Mr. Marques Brownlee, MKBHD. And para sa video ko na to sa usapang bad reviews, I actually want to make this as short and sweet as possible with minimal edits. So, ayun na nga. Ito na nga tayo sa Twitterverse na dahil sa two recent videos ni MKBHD, specifically yung video niya sa Humane AI Pinned and Rabbit R1 is sobrang bad nila na products na walang sense na i-release sila nung respective companies na to. Ngayon, karamihan sa Twitterverse is kine-claim na yung videos na to ni Marques is sinisiraan or in some cases, gagawing bankrupt yung companies na ito. Etong two main tweets lang yung kailangan nyo mabasa at makita. And either ginagawa lang nila to kasi ito talaga yung nararamdaman nila or sobrang kulang lang nila sa pansin. Walang in-between doon. Yun lang yung dalawang possibility kung bakit tinweet nila ito or sinishare nila yung opinion nila na to. So for me, I've had my fair share of bad reviews dito sa YouTube. And with bad reviews or bad takes on certain products is nagkakaroon ako ng mga hate comments. Yes, may mga haters ako sa gantong kaliit ko na YouTube channel, mga kaibigan. Namely, yung videos ko last year sa Tecno Common 20 Pro 5G and Infinix 030 5G. So dito kasi sa dalawang videos ko na to, is madami akong sinabing negative about these two smartphones and patas pa yan na yung 035G is padala pa sa akin yan ng Infinix. Ang dami mga nag-comment doon na sinasabi na, uy, may hindi binayaran ni Tecno, Infinix, ganon. Bakit? Sa'yo ko lang napanood yung review na negative. Karamihan naman napanood ko is puro magaganda sinasabi sa smartphone na ito. Ganito kasi kaibigan review yung ginagawa ko. Review na kung saan sinasabi ko yung pros and cons of a product na talagang magagawa sa mga tahol na yan. Sige, tuloy-tuloy na lang tayo. It's not sponsored. It's not a promotional video. Unless na lang kung specify ko mismo na, hey, this video is sponsored by Tecno, Infinix, ganon. Promotional video ko to tungkol sa bagong smartphone nila. Pero hindi It's a review. That's one thing that people need to understand. A review is meant to let the consumers know what you need to know about in this case, smartphone. Take note, kahit ako na Samsung fanboy ako, etong S23 Ultra ko na nireview ko and binili and nireview ko last year is may mga sinabi pa din ako na negative dito. Open kasi ako sa criticism, not insults. Kasi for us reviewers, ang main goal namin is to help you, the consumers, to make informed decisions sa mga purchases nyo, and it's not to help the companies. Yeah, siguro yung mga negative feedbacks namin, yung mga cons na sinasabi namin about a certain product is pwede makatulong sa company. Depende pa din sa company yon if iti-take nila yung feedback na yun and apply nila siguro sa next generation, or in this case, smartphone. So sa mga software updates, doon nila dadaanin yung mga shortcomings nila. Kaya nga dito sa channel, ang focus ko is to let you guys know kung ano yung pinakasulit sa pera nyo, best bang for your buck na mga gadgets, devices, smartphones, or kung ano-ano pa. And sa lahat ng mga sinasabi kong negative about the product is hindi para siraan ng kumpanya. Kasi, kadalasan, sige, babalik na lang pala tayo dito sa phone ko. So, palagay natin na padala to. And ginamit ko na siya for 1 week. Yun kasi yung pinagbabasehan ko sa time ko na ginamit ko, sa 1 week na ginamit ko, is dun ko ibabasa yung thoughts ko sa extensive testing ko, yung mga pros and cons na naipon ko about this device. And alam nyo naman sa mga matagal lang sumusubaybay sa channel is I want to be as detailed as possible sa mga product reviews ko and not leave out details. Lalo na yung mga important details on a product. If there's something bad about a product, sasabihin ko yun sa inyo, hindi ko yung itatago. Ganito kasi yan sa mga companies, ang nakakasira sa kanila, hindi ito yung makaka-bankrupt sa kanila. Do not release bad products. If it's already in your knowledge na hindi maganda yung product na i-release nyo, wag nyo nang ituloy. And
i-connect ko to doon yung lagi kong naririnig kay MKBHD, dati pa, like way back, siguro mga 2017, 2018 pa ata to, don't buy a smartphone or pretty much any tech product on a promise of a software update. Buy a product on what it is now. Tapos, siguro suswertihin ka na lang, for example, ang Samsung sa S24 series, if itutuloy nila yung 7 years or more so of software updates, then ang swerte mo kung ganun. Pero, wag yun yung maging dahilan kung bakit mo bibilin yung product na yun. Kasi tandaan nyo din, no matter how much you love a company, baka mamaya, love na love nyo ang Apple, ganon. A company's main goal is to earn money. Take note nyo yan is to earn money. Kasi if hindi yung main goal ng company is magpe-fail yan agad. And yung dahilan na nga din na magra-release sila ng bad products. And here's the thing with companies kasi they will never release a perfect product or the perfect product. So, palagyan na natin tong S23 Ultra. Hindi perfect to. Which, ganun lahat ng companies. Kasi, if nirelease nila ang perfect product, wala nang dahilan para bilhin nila yung susunod na product nila. Like yung S24. For me, wala akong reason para bilhin yun. Number one, wala akong pera. And adding on to that nga na hindi magre-release ang isang company ng perfect product, magkakaroon ng cons yan. Magkakaroon yan ng negative thing na mapapansin naming mga reviewers. Hopefully, nagets nyo yun. And pagdating naman sa cesspool ng comments dito sa YouTube, tandaan nyo, iba ang criticism, ang constructive criticism sa insults. Kasi mas madami pa akong nababasa. Siguro 80 to 20% na 80% insults sa 20% na constructive criticism sa mga videos ko. Like I get it. If may mali akong sinabi, if may pangit, if pangit talaga yung quality ng video ko, then I get that. You can insult me if you want. Gusto mo mag-iwan ka ng dislike, ganon. Pero if yung dahilan kung bakit mag-iwan ka ng hate comment sa video ko or magdi-dislike ka, is tingin mo, hindi ko dapat sinabi yung mga to kasi gusto mo yung company or gusto mo yung product na nirelease ng company na to. Wala kang karapatan na sabihan ako or kahit sino man sa mga mapanood man na content creators dito sa YouTube kung ano yung dapat naming sabihin. Opinion namin to. Subjective yung pagdating sa mga product reviews. Ganito lang naman kasimple yun. If easily nababat-hurt ka kung sobrang sensitive mo. For example, Apple fanboy ka, Samsung fanboy ka, sobrang sensitive mo about your respective company. Manood ka na lang. Stick to sponsored videos. Stick to promotional videos. Huwag ka manood ng mga reviews kasi hindi mo din magugustuhan malamang yung mapapanood mo. And wala naman nata ako nakalimutan. Of course, if you want to leave your thoughts, kung may mga comments kayo, feedback, you can leave it in the comments of this video. But of course, the easiest way to support the channel is by leaving a like. Consider subscribing if you like my content and turn on notifications for all so you'll be updated on my latest videos. Thanks for watching. I'll see you guys in the next one. Peace. Flip a bag, now I'm serving a Tesla. Going back, shawty with me, I stepped up. GTA for the ops and on Leicester. Shawty born to be my angel, yeah, I'm blessed up. Cooking right up in the stew.